sa ating mga kapatiran, kaliwa kanan, harap at likod. Sabi mo sa katabi mo, you look great and wonderful. At sabi mo nga, hello, favored. Sige tayo lahat, participate po tayo. Sabi mo sa katabi mo, hello, favored. Sabi natin, hello, blessed. O pumalakpak po ang mga pinagpala ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo ba ay nasa presence na ng Panginoon? Sa bahong palakpak na matagumpay sa Panginoon. Praise God. Sabi ko po palakpak. Hallelujah. So mga kapatid, without further ado, darako po tayo sa Word of God. Lagi po natin tandaan na napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi ang sabi ng Matthew 4:4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kaya tayo, kung paano tayo nabubuhay physically, dapat tayo mabubuhay din spiritually, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. So bago po tayo makinig, kinagawian, kinasanayan at kinaugalian natin po ang magdeklara ng mga mabubuting bagay. Remember, brethren in Christ, what you declare or what you speak, yun po ang nagmamanifest sa buhay po natin. Of course, with faith, with boldness and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. Sige tayong lahat. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. At hindi sumasabay yung mga kabataan. Hindi sumasabay si Sean. Hallelujah. Kita ko mo kayo lahat. Praise God. Kaya walang nagmamanifest sa buhay mo natin kasi hindi mo tayo nagdideklara ng mga mabubuting bagay. Nananatili ang buhay natin na mahirap, nananatili ang buhay natin na walang nangyayari. Kasi hindi mo tayo nagdideklara kung pagdating tuloy sa mga negative na bagay, mga walang kabuluhan na salita, nagsasalita tuloy tayo. Ano mo? Mga kapatid, sabi ko tayo lahat. O sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Kaya palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Bigyan ko lang po kayo ng konti bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Don't you know that Sarai, ang pangalang Sarai means baog. Hindi siya pwedeng manganak kasi siya po ay baog. What the Lord did is, pinalitan ang kanyang pangalan into Sarah. Pinalitan ang I ng H, ang H, yan po ay He, which means grace. Hallelujah. Idinugtong ang grace sa pangalan ni Sarai at siya po ay naging Sarah. At tuwing tatawagin siya ni Abraham ng pangalang Sarah, sinasabi niya grace. Grace. So what happened to Sarah? Despite na siya po ay barren, siya po ay baog, siya po ay nag-conceive at nanganak, kasi ang laging binabanggit ni Abraham tuwing tatawagin si Sarah ay grace. Kaya tayo mga kapatid, tanda po natin, we can change what we see by what we say. Pwede natin baguhin ang ating nakikita sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. Tulad ng sinasabi ko, hindi po tayo ligtas of what is happening in the world. Kung mayroong sakit sa mundo, nagkakasakit tayo. Kung may pangangailangan sa mundo, nangangailangan tayo. What is happening in the world ay subject tayo kasi dito pa tayo nakatira. Tama po ba? Pero nung makita ng Lord ang earth na formless, void, at saka yung kanyang darkness ay nasa palibot, hindi sinabi ng Lord, ang dilim, ang pangit.
Hindi niya sinabing ganun. Kung ano ang gusto niya mangyari doon sa kanyang nakita, yun ang sinabi ng Diyos. Ano bang sinabi ng Diyos? Ang sabi ng Lord, kasi nakita niya madilim ang buong mundo, ang sabi ng Lord, let there be light. And there was light. Kaya kung ano ang gusto mong mangyari sa sitwasyon mo, yun ang bigkasin mo. Amen? Amen. Nagkakaintindihan tayo. Halimbawa, ang anak mo makulit. That is the situation. That is the reality. Anong gagawin mo? Ang sasabihin, ang tigas-tigas ng ulo. Hindi, sabihin mo, ang bait ng anak ko. Because ang sinasabi mo, yung gusto mong mangyari doon sa anak mo. Tama ba? Halimbawa, may mga bayarin kayong bills, bayarin ng bahay, bayarin ng kuryente, bayarin ng tubig, praise the Lord. And you have nothing. Wala kang hawak. Anong gagawin mo? What do you want to happen on that situation? Of course, provision. Anong sasabihin mo? God will provide. Palapakan natin ang Diyos. Naintindihan po natin? Hallelujah. Halimbawa, mga kapatid, na andun kayo sa relationship na magulo, praise God, ang sasabihin mo, bubuti, iinam, at gaganda din ang aming relationship. Following church. So again, we can change what we see by what we say. Kaya magdeklara tayo kapag ka ang girlfriend mo, boyfriend mo, medyo pasaway, o ang aking girlfriend ay napakabait. Amen? Kaya dito sa church, sinasabi ko, pag tinatanong ako ng mga kakilala kong pastor, kumusta na ang iyong church? Sasabihin ko, well, the church na pinagkatiwala ng Lord sa akin, all is well. Kumusta ang mga membro? Napakababait ng mga membro sa highly favored. Amen. Sabi naman ng iba, si pastor, nanunuya siya. Hindi naman kami mabait. No, I'm just declaring of what I want to happen sa church. Praise God. Amen? O sabi mo, mababait kaming lahat. Praise God. Hallelujah. Amen? Dito sa church na ito, walang pasaway. Amen? Hallelujah. Dito sa church na ito, lahat masunurin. Amen? Hallelujah. Kaya nga blessed po ako, kaya humaba yung buhok ko ng ganito. Long hair po ako dito. Hallelujah. Bakit? Kasi mababait ang mga membro. Amen? O sabi mo, I like that. So ngayon mga kapatid, without further ado, hallelujah, kita niyo po, alam nila ngayon ang topic. Praise God. Kasi this month is love month. Kaya pag-uusapan natin ang pag-ibig. Shift muna tayo sa ating series about the attributes of God. Noong ating pong Hearts Night, again, usually we do not use the word Valentine. Kaya hindi Happy Valentine. Ang tagal na ng mga yun dito nakikinig ng mga preaching, may bumabati pa rin sa group, Happy Valentine. Hallelujah. Tulad ng sinasabi ko, si Valentino is not a good example when it comes to love. Bakit? Kasi siya po ay nagpatiwakal sa pag-ibig. Amen? So hindi siya, praise God. What we call is Hearts Night. Gabi ng mga puso. Kung noon sa mga drama sa radyo, may gabi ng lagim. Hallelujah. Ngayon, mayroon po tayong tinatawag na gabi ng mga puso. Kaya kung babati kayo, hindi po Happy Valentine's, kundi Happy Hearts Day. Amen? Amen. Hindi naman puro gabi, may day, siyempre, mga kapatid. Kaya we will talk about the love. At doon sa ating Hearts Night, itinuro ko sa inyo ang true love. In-acronym natin ang LOVE. Nalaala ko ang ngungo. Ngungo. Amen? Sabi nga ng teacher sa ngungo, ngungo, kung ikaw ay magaling sa spelling, spell love. Hindi alam. Hindi alam ni Ngongo ang spell ng love. Tamang-tama, dumaan si Vicky. Ang sabi niya, hello, Pete. Sabi ng teacher, correct. Because L-O-V-E
Hallelujah. Hello, Vicky, ang ibig niya sabihin, pero ang lumabas sa kanyang bibig ay L-O-V-E. So, L-O-V-E. So, sabi ng teacher, correct. Tumama siya doon sa kanyang spelling. So, ngayon pa man, mga kapatid, ulitin ko, in-acronym natin ang love, L-O-V-E. Ang true love stands for, what is L? Loyal. Malalaman mo kung totoong nagmamahal sa'yo ang boyfriend mo at girlfriend mo dahil loyal. Kapag ang boyfriend mo, girlfriend mo hindi loyal, hindi totoo ang pag-ibig niyan. Are you heard, church? Huwag kayo magpalinlang. Pangalawa, ano yung O? So ang love, ang true love, open. Hindi propeta ang karelasyon mo na mahulaan ang damdamin mo. Praise God. Hindi dinadaan sa panabog-dabog, hindi dinadaan sa pasimangot. Kung mayroon kang nararamdaman, sabihin mo sa kanya, nagtatampo ako sa iyo, galit ako sa iyo. Sabihin mo para alam niya, hindi yung nakasimaktong ka na, hindi ka sumasagot. Anong problema? Hindi ka lang sumasagot. Hindi ho. Yung dapat open. At ano yung V? Value. So we have to value one another. Pahalagahan mo. Kasi yung boyfriend mo, pag hindi mo yung pinahalagahan, pwedeng mawala. Ang girlfriend mo, pag hindi mo yan inalagaan at pinahalagahan, pwedeng mawala. You have to value each other. Tama? Amen. Kasi ang ginto, ang perlas, na hindi pinapahalagahan, nawawala. Tama? Nananakaw. Kung baga sa relasyon, maaagaw ng iba yan. Kasi ikaw, hindi mo man lamang mapayungan, hindi mo man lamang mapandungan, samantala ang best friend niya, BFF, pinapandungan siya. Praise God. Pag bumababa sa hagdanan dyan, inaalalayan ng BFF, kung ang boyfriend bilisan mo! O, sino sa palagay ninyo, pwede siyang mawala? If you do not value someone, it possibly na mawala, mga kapatid. Ang E stands for enjoy. Dapat ang relationship masaya. Hindi puro away. Hindi puro misunderstanding. Dapat ang true love, they enjoy each other. Pag magkasama sila, hindi nila alam na isang linggo na pala silang nasa park. Kasi pagkaramdam nila, isang oras pa lang silang nasa park. Bakit? Because they enjoy each other. Kapag hindi ka na makasaya sa karelasyon mo, meaning, wala na ang tunay mong pag-ibig. Nag-i-enjoy pa ba kayo sa bawat isa? Sabi ni Sean, sobra-sobra, pastor. Hallelujah. Sobra-sobra kaming nag-i-enjoy ng sitin. Hallelujah. Amen? Palapakan natin si Lord. Ayan po ay review lang. But ngayon, we will talk about in general, yung my first love. Sabi mo, my first love. Sabi naman ng iba, yung minsan mga manliligaw, yung mga lalaki, ano yan, medyo mapagsalita sila ng mabulaklak na pananalita. Sabi niya, alam mo, nang makita kita, tumibok ang aking puso. Ibig sabihin, nang hindi ka nakikita, patay siya, patay. Bakit? Hindi tumitibok ang kanyang puso. Kasi pag hindi tumitibok ang puso, patay ang isang tao, tama? O meron mo naman makita ka doon lang siya nabuhay? Hallelujah! Are you in church? Pero in reality, wala man siya, hindi mo pa siya nakikita, buhay ka na because your heart ay nagbibit na ang iyong puso, tama? Hallelujah! Kaya minsan ang mga lalaki, ang mga babae naman, actually, punta tayo sa negative, ang mga lalaki, mambubola. Ang mga babae, uto-uto. Pag nagtagpo ang mambubola at saka uto-uto, ay naku, maniwala kayo mga kapatid. Sasabihin ng mambubola, alam mo, pag ida ka ikit, iko makapangan, iko makatutut. Yan ang mambubola, sabi ng babae, oh talaga, ayan na, mahuhulog. Kasi ang babae, mulahin mo lang ng mulahin, madali mag-fall. Are you in church? O, palapakan natin ang Panginoon. Okay, sabi mo nga, my first love. Sino ba talaga ang first love natin? God. Hallelujah. Sabi mo nga, si Jesus. Kaya nang tinanong ako, sino bang first love mo, Pastor Lito? My first love,
is Jesus. Hallelujah. Okay, basa tayo. Totoo bang may first love? Sabi ng 1 John 4:19, hallelujah, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y ang Diyos, si Jesus, ang unang umibig sa atin. Kaya ka nagmamahal kasi may nagmahal sa'yo. In English, tingnan po natin. Sabi po ng Good News Bible, we love because God first loved us. Kaya ka marunong magmahal because someone loves you. Tama? Because you cannot give whatever you don't have. Kung dahil ikaw ay minahal ng Diyos, kaya marunong ka ngayon magmahal. Tama? Okay, dagdag pa po para mas maliwanag. Sabi ng message, parehas na verse yan sa Message Translation, we, though, are going to love, yan, naghahanap ng mga going to love. Tingnan nyo, sinasabi ko yan, love and to be loved. Tingin kayo, kaya ka nagmamahal because ang totoo, you want also to be loved in return. Tama ba? Nakakapagod ang magmahal na ikaw lang ang nagmamahal, yung minamahal mo, iba ang minamahal. Kailangan, pag minahal ka, may tao pa kayong kausap. Amen. Ang dahilan kung bakit ka naghahanap ng mamahalin para ikaw ay mahalin. Tama ba? Tama ba? Pero naniniwala ba kayo na may mga nagmamahal na hindi minamahal? Hallelujah. Okay, sabi ng Bible, we, though, are going to love and to be loved. Hindi lang love, puro love, kundi and to be loved. First, we were loved, now we love, He loved us first. So si Kristo, maliwanag, ang unang nagmahal sa atin. In fact, bago pa, sa tiyan ka pa lang ng iyong nanay, He already loved you. Amen? Sabi mo nga, I like that. Okay, tuloy tayo mga kapatid para magkaunawaan tayo ng mabuti. Minsan, may mga meaning ang pag-ibig. Flower, ang ibig sabihin ng flower, kasi pagka Hearts Day o Hearts Month, ito usual ang nakikita nyo, flower, chocolate, at saka may teddy bear. Teddy bear. Praise God. Ang flower, ang symbolize daw po ng flower is love and romance. Wow, marami yung kahulugan. Kaya pag binigyan mo ang babae ng flower, sinasabi mo na mapagmahal ka sa kanya. Then, chocolate. Ang kahulugan ng chocolate ay sweetness and happiness. Yan po, kaya pag binigyan ka ng chocolate, ibig sabihin, he is sweet to you. And teddy bear. Teddy bear means intimacy and closeness kasi yung teddy bear, yun ang hinahanghag, hinahalik-halikan. Praise God. Kaya pag magbibigay ka ng teddy bear, pabanguhan mo ng pabango mo para every time na niya hinahang ng girlfriend mo ang teddy bear na binigay mo, iniisip nila, ikaw ang kanilang hinahang. Kaya lang nakakalungkot, ang binigay mong teddy bear, hindi pa bango, kundi putok ang dumikit. Kaya pagka naaamoy yung teddy bear, naalaala ka kasi amoy putok. Praise God. Nag-joke lang po ako. Hallelujah. Are you here, church? Amen. Naniniwala ba kayo na may mga, may mga taong immune sa amoy? Praise God. Hallelujah. Girlfriend niya, bad breath na, hindi pa niya maamoy. Ang kanyang boyfriend, may putok na, hindi pa rin niya maamoy. Pero isa lang ang mahalaga, yung mga tatlo na yan ay may kahulugan. Okay? Ulitin natin, flower, love, and romance. Chocolate, sweetness, and happiness, and teddy bears, intimacy, and closeness. Okay, next. Ano ba yung pag-ibig na inibig sa atin ng Diyos? Hallelujah. Mayroon po, mga kababaihan, mga kalalakihan, pag-aralan nyo ito ng maibig kasi hindi lahat ng love is love. 5 kinds of love in the Bible. Una, yung main niya, ibig sabihin, manic love, insane love. Ano ba? Baliw na pag-ibig.
Sabi naman isang, Pastor, mahal ko siya. May asawa. Hindi, Pastor. Pag may karelasyon na, huwag mo na. Huwag ka nang iintrada. At tingin kayo, magkaroon tayo ng delikadesa na kapag, tingin kayo mga kapatid, kapag kaibigan mo ay naging girlfriend ng kaibigan mo at naghiwalay sila, huwag mong ligawan. Ano mo yan eh? Kaibigan mo yun eh, tama? Kasi minsan magkakaibigan, niligawan lahat. Parang masaya sila din. Amen? Nakakalungkot, yung girlfriend niya nakapunta sa best friend niya. Hallelujah. Walang delikadesa. Are you at church? Okay, so ang tawag dyan ay insane love or manic love. Pangalawa, eros. Physical love. Ang hinahanap ng sexual love. Nakita niyo, sexy. Wow, sexy. Nagkagusto siya. Balbon, matangkad, maputi, mahabang buhok, matangos. Ang ganda-ganda niya. Wala kang itatapon. Pag nagkagusto ka dahil sa kagandahan niya, that is not true love. Ang tawag dyan ay eros. Hallelujah. Pag tumaba na siya, hindi mo na siya mahal. Tama? Kasi dati, tapos nung mag-asawa, dumiritso na. Pagkatapos, nung manganak na, hindi na diretso. Lumubo na. Kaya, sabi ko nga sa inyo, i-maintain nyo yung inyong ganda. And then, pangatlo, Peleo or brotherly love, friendly love. Baka mahal mo lang siya bilang kaibigan. Bilang brothers and sisters. Tulad ng ginagawa natin, we love each other as brothers and sisters. Ang tawag dyan, Peleo. And then, pang-apat, istorge. Anong istorge? Ito ay familial love or parental love. Mahal ka pagmamahal bilang magulang. Tama? Kaya minsan tinatawag ko kayong mga anak. Kasi, I love you as my children. Bilang anak. And then, panglima, agape, godly love or divine love. Yan po yung pag-ibig na inibig sa atin ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, yung agape love, dahil natanggap natin kay Lord, agape love din ang ating ibabahagi sa ating partner. Amen? O palakpakan natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, ano ba ang pag-ibig ng Diyos? The God, that we, ba't hinalabago? The God that we love is the God of love. Okay, 12 yan. Tingnan nyo yung pag-ibig ng Diyos. The love of God is unbiased. Hindi po siya, wala siyang favoritism. Pag minahal ka, minahal ako. Yung level ng pagmamahal niya sa iyo, same level ng pagmamahal niya sa akin. Wala siyang favoritism. Because the love of God is unbiased. Then, unfailing. Kahit ilang beses ka magkamali, madapa, still the God of love ay nariyan para sa iyo. Unfailing, tama? Hindi na withdraw. The love of God is unident. Ibig sabihin, hindi po siya walang gawa. Ang pag-ibig ng Diyos, may gawa lagi. Naandun ang pagkalinga, naandun ang pag-aaruga, and then the love of God is, praise God, unending, everlasting. Anumang sitwasyon, ups and downs man, still He loves you. Tama? May nagkakaintindihan tayo. And then, the love of God is unconditional. Maitim ka man, maputi ka man, mapanda ka man, matangkad ka man, payat ka man, mataba ka man, who you are, mahal ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Unconditional. Unfathomable. Hindi mo maintindihan, hindi mo matarok ang pag-ibig ng Diyos, and then circumstantial. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po aksidente lang na minahal ka ng Lord. Talagang, sabihin natin mga kapatid, ang tawag natin dyan ay talagang minahal ka ng Panginoon, hindi accidental. Tama? May tao pa kayong kausap? Amen. Then, unseparable. Pag minahal ka ng Diyos, wala nang pwedeng makapaghiwalay sa inyo.
And then, the love of God is unusual. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo naranasan kailanman. Sa magulang mo, sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo naranasan. Tingin kayo sa akin. Kasi wala pang tao na nag-alay ng buhay dahil sa kanyang minahal. Si Jesus lang po ang gumawa ng ganong pag-ibig. And then, the love of God is unstoppable. Hindi, walang pwedeng humadla, walang pwedeng pumigil. And then, the love of God is undefeatable. Ano mang pagsubok, ano mang problema, ano man ang inyong pinagdaanan, ang pag-ibig na riyan. Amen? And then, of course, the love of God is undying. Hindi siya namamatay. Palapakan nga po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Masaya ba kayo sa pag-ibig ni Lord? You will not be able to understand how much the God, the Father, loves you unless you understand first how much God, the Father, loves Jesus. Hindi mo maiintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos, maliban maintindihan mo muna kung gaano kamahal ng Diyos si Jesus. Kung paano minahal ni Jesus si Jesus, same level ang pagmamahal niya sa atin. Amen? O nang makita si Jesus sa Jordan River, anong sabi ng Lord? This is my beloved Son, whom I am well pleased. Sa Matthew, sige mag-usap po kayo dyan. Ang sabi ng Matthew 17:5, di ba ang babait talaga ng mga taga-highly favored? Di ba sabi ko, pag nag-pre-preach ako, panahon, sarado ang bibig, bukas ang dalawang tainga. Hallelujah. So ulitin ko, nung transfiguration ni Jesus sa Mount Olive, hallelujah, nagpakita doon si Moses, si Abraham, at narinig ang tinig ng Ama, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Kaya si Jesus, every time na makikita ng Ama, nalulugod ang Ama. Amen? Si Mika nga, pag nakikita niya yung kanyang mga alagang dogi doon, tuwan-tuwa siya. Praise the Lord. Hinahag niya pa, kinikis niya pa, natutuwa. Aso pa lang yun. Paano na kaya kung magkaroon ng beloved son si Mika? Every time na makikita niya ang kanyang anak, ang sasabi niya, this is my son, whom I am well pleased. Natutuwa ka pag nakikita ang iyong anak. Amen? Amen po ba? Sino mga anak ng Diyos? Hindi mo ba alam na pag nakikita ka ng Lord, natutuwa din siya sa'yo? Amen? Pumalampak po ang kinakatuwaan ni Lord. Okay, next. Madali na lang po ito mga kapatid. Hallelujah. First love never die. I believe on that. Ang pag-ibig hindi namamatay. Yung unang pag-ibig. Sino ang unang pag-ibig natin? Si Jesus. Huwag mong i-apply sa tao ang first love. Kasi ang first love na i-apply mo sa tao, it dies. Ulitin ko, ang pag-ibig na inibig mo sa tao, it dies. Pero the first love na ibinigay ng Lord sa atin, never die. Kaya naniniwala ko, first love never die. Tatlong bagay po ito. I-acronym natin ang salitang law, L-A-W. Number one, first love or true love is more than life. Ang pag-ibig ng Lord ay higit sa buhay. Basa tayo, mga kapatid. Hallelujah, sabi niya ng John 15:12 and 13, ito ang aking utos, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa na gaya, sabi nga ninyo gaya, ng pag-ibig ko sa inyo. Kung paano ka minahal ng Lord, ganun ka magmahal sa bawat isa. Amen? Same level. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. In English, tingnan po natin, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. No one has greater love, no one has shown stronger affection than to lay down or give up his own life for his friend. Kaya mga kapatid, ang tunay na pag-ibig higit sa buhay. Kasi kaya ibigay ang buhay. Tama? May tao pa kaya? Amen. Di ba sa Jesus, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay. Kaya kita niyo po yung mga mag-girlfriend. Napapansin niyo po ba na kapag naglalakad sila sa highway o sa daan, ang babae nandito sa gilid, ang lalaki dito sa may dinadaanan ng sasakyan. Bakit? Tibaling masagasaan ng lalaki
huwag lang masagasaan ang kanilang mahal. Amen? Pero kung pagbaliktad, ang lalaki nasa gilid ng babae o nandun sa may dinadaan, gusto ka na niyang patayin. Amen? Gusto ka na niyang pasagasaan. Praise the Lord. Kasi napaka-caring. Pag naandun kayo sa mga courting stage, napaka-caring ng mga lalaki. Aakit ng hagdanan, aalalayan, bababa ng jeep, aalalayan. Ang shoulder bag niya kahit walang laman, kinukuha. Ang lalaki nagdadala ng shoulder bag. Wala naman ka, sweet. Hallelujah. Kahit walang laman, ang lalaki kumukuha at nagdadala ng shoulder bag. Kasi very caring. Pag nag-asawa na, pag namili yan sa pure gold, 3 bayong ang dala, puro babae ang nagbibitbit, wala na ang lalaki. At ito, sasabi ng lalaki, bilisan mo! Wala na ang caring. Are you heard, church? Amen. Ngayon, napaka-caring. Huwag kayo masyadong papadala sa caring ngayon. Doon nyo talaga magkakakilala pag mag-asawa kayo. Hallelujah. Sister Joy, kinikare ka pa ba? Michelle, kinikare ka pa ba? Praise the Lord. Baka, hallelujah, baka. Alam niyo po, masarap kasi yung may caring pa rin. Kahit mag-asawa kayo may caring, yung tipong naglalaba ang babae, tapos pupuntang lalaki, pupunasan, oh, be, huwag ka masyadong magpapagod. Ayaw kong napapagod ka. So, wow, very caring. Amen? May tao pa kaya? Amen. Kaya, mga lalaki, makinig kayo. Alam niyo po ba ang pinakapagod sa dalawa babae? Ang babae, nag-alaga ng bata, nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Ang lalaki, kung ang trabaho niyan, isa-isa lang. Pag-uwi, ganito pa lalaki. Uupo. Buksan mo yung TV. Itimpla mo ako ng kape. Aba, akala niyo lang ginawang kanyang asawa maghapon. Amen? Amen. Hallelujah. Parang ayaw niya. Kaya ako mga kapatid, nagtanong sa akin, Pastor, talaga ba ang paglalaba trabaho ng lalaki? Sabi ko, ang trabaho ng babae, hindi. Trabaho lahat ng lalaki. Bakit? Tingin kayo ha, biblically speaking, kanino ibinigay ang lahat ng trabaho? Kay Adam o kay Eva? Kay Adam. Kay Adam lahat. Adam, alagaan ng mga hayop, mga halamanan, lahat, pati yung everything. Sabi niya, it's not good for a man to be alone. Kaya lumalang si Lord ng babae para magiging katuwang ni Adam. Pero ang lahat ng trabaho binigay kay Adam. Kaya tingin kayo, huwag kayong magagalit. Kapag ang lalaki naglalaba, huwag yung sabihin under the saya, naiintindihan niya ang biblical principle. Ang lalaki maglalaba, ang babae magsasampay. Wow naman. Parang ayaw talaga nila. Babae ang magluluto, lalaki ang maghuhugas. Praise the Lord. Amen? Amen. O palapakan nyo kung naintindihan nyo ang bawat isa. Kaya, save love the way God loves us. Pangalawa, mga kapatid, second point, nandun na po tayo sa A. Ano yung A stands for? Hallelujah. First love or true love is more than affection. Ano ba yung affection, Pastor? Yan ay synonyms ng love, pero affection, yung nararamdaman. Yung nararamdaman mo, higit sa iyong nararamdaman. Di ba? Nararamdaman mo na fall in love ka sa Kanya. Hallelujah. So, it's more than affection. Basa tayo, mga kapatid. Sabi ng 1 John 4:16, at ating nakilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. In English, and we know, dapat alam mo ang pag-ibig. Ay ibig sabihin ng know, understand, recognize, are conscious of, by observation and by experience, and believe. Dalawa yan, know and believe. Believe naman, adhere to, and put faith in, rely on the love God cherishes for us. God is love, and He who dwells and continues in love dwells and continues in God, and God dwells and continues in Him. Dalawang bagay. Tingin kayo ha. Ang pag-ibig daw, mga kapatid, ay dapat alam mo at sinasampalatayanan mo. So, higit sa nararamdaman.
Hallelujah. Oo, ramdam mo na mahal mo siya, pero higit doon, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, hindi lang sapat na alam mong mahal ka ng Diyos. Dapat naniniwala ka na mahal ka ng Diyos. Magkaiba po yun. All the people in the world knew that God loved them. Pero hindi lang kaya nila sampalatayanan na mahal sila ng Diyos. Sabi mo nga, mahal ka ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Amen. Alam niyo ba na mahal kayo ng Diyos? Amen. Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? So, hindi lang alam, dapat naniniwala ka na mahal ka ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Pananampalataya is more than feelings. Kaya pag sinabing feelings, ito yung ating 5 senses. Nakikita, naaamoy, nalalasahan, naririnig, nararamdaman. Ang pananampalataya ay ano daw po yan, 6 sense. Hallelujah. Pang-anim na sense. Kasi meron lang tayo 5 senses. Ang pang-anim na sense is pananampalataya. Kaya more than feelings, ang tunay na pag-ibig. Tingin kayo ha, ang pag-ibig talaga, hindi binabase sa nararamdaman. Pwedeng hindi ka nararamdaman. Kita niyo po mga tatay, minsan hindi showy. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila mahal. Amen? Amen? Kasi may mga tao, hindi sila pakitang tao. Pero it doesn't mean na hindi kanila mahal. Amen? So again, true love is beyond what you feel. Pangatlo, tapos na po ako. First love or true love is more than, lakasan nyo, more than Words. more than words. Sabi mga action speaks louder than words. Okay lang naman sabihin mo siya, mahal kita, Tin. Okay lang naman kay Christian sabihin niya kay mahal kita, Ben. It's okay sa words. Pero mas mabigat ang action. Madalas naririnig ko kay Jujan, I love you, Pastor. Pero hindi ko nararamdaman, nag-abot siya ng 1,500, wala siyang inaabot eh. Sa salita lang siya, tama? Ay, wala akong kausap talaga. Ulitin ko, mas mabigat ang gawa kaysa salita. Madali lang sabihin, I love you, Pastor. O di rin kanuhan yung kumahal niyo ako. Wala na kumahal niyo sa akin. Eh, dahil mahal ko kayo, nagsasakripisyo ako, tama? Hallelujah. Are you here, church? Amen. Ulitin ko, hindi lang si Pastor dapat ang nagmamahal. Pati kayo nagmamahal kay Pastor, tama? Tuwinga. You love and to be loved. Pag nilibre kayo ng Pastor ng ilibre kayo naman ako minsan, hindi yung pag nagiging Pastor, libre. Pastor, libre. Pastor, libre. Abay, libre niyo naman ako. Masaya kaya ako. Bakit? Ramdam ko naman. Si Junjun, pag mailibre ako dyan sa Ikabon, sa Rustica, mamahalin doon eh. Ang isang order doon, 600, 800. Praise God. Pag mapakain ako doon doon, Junjun, alam ko na bilang anak ko siya at tatay ako sa pananampalataya, mahal ako ni Junjun. Lagi sila sabi, I love you, Pastor! Pero wala akong binibigay ng grocery, Sister Joy. Amen? Nagpasko, wala akong ibinigay sa akin. Puro salita. Kaya wala akong puro salita. Gawa. Sabi mo nga, I love you. Kung sabi mo, katabi mo, sabi mo, I love you with the love of the Lord. Sige, kausapin mo ang iba. Ken Joy, sabi mo, I love you with the love of the Lord. O ngayon, sundan mo, sabi mo, libre mo ako mamaya. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Amen? That is the essence of love. Praise God. Pag mahal mo ang iyong kaibigan, i-treat more. Basa tayo. Basa. 1 John 3:17 and 18. Datapwan, ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito. Pakinggan nyo. Dito mo ng iyong pakinig. Sino man may pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipinagkait ang kanyang awa,
paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa. Doon mga kapatid, hallelujah. Sige, next. But if anyone has this world's goods, resources, mayaman, maraming mga paupahan, hallelujah, for sustaining life and sees his brother and fellow believer in need, yet closes his heart of compassion against him, how can the love of God live and remain in him? Little children, let us not love merely in theory or in speech, but in deed and in truth, in practice and in sincerity. Maganda yung paramdam mo na lang, pakita mo na lang. Amen? Amen? Pero practice po ninyo pa rin ang words. Alam niyo po ang isang healthy relationship, wag matatapos ang araw without saying, I love you. Kaya araw-araw, dapat si Ryan Long, sinasabi niya kay Nika, bago lumubog at matapos ang araw, ang sasabihin niya, Mix, I love you. Hallelujah, amen. Ang babae, kapag ang pag-ibig kasi kinukultivate yan, huwag matatapos. Kaya Sister Joy, huwag matatapos na hindi mo masasabi ang isang araw kay Brother Rocky na, I love you. Michelle, kahit pagod kayo ni Jonas, ikaw pagod ka, si Jonas pagod ka, sabi mo pa rin, Joe, I love you. Hallelujah. Praise God. Eh, ang mga lalaki naman kasi, pag nag-I love you, ang babae, ibang nasa isip. Pag sinabi ng babae, Joe, I love you. Sasabi ng lalaki, maligo ka na. Hallelujah. Hindi ho, again, express your love. Pero ang sinasabi natin, action speaks better than words. Maliban lang na sinasabi mo, isagawa natin. Okay, sama na natin. Mga kapatid, tatlong bagay. First love is more than life. First love is more than affection. And first love is more than words. Love. Yan, L-A-W. Last verse. Okay? Love for your parents. Di ba yung pag-ibig, yung puso, hindi lang nakikita ninyo, parang pasin yung heart dyan. Love for your parents, love for your siblings, loved ones, children, relatives, neighbor, friends, enemies, spiritual family, and love your God. Ang puso natin, nagiging kumpleto yan kasi mayroong portion dyan para sa pamilya, may portion para sa sarili, may portion para kay Lord. Hindi puro sa partner. Gets you po? Okay, sabi niya, what makes our hearts broken? Pagkulang ang isa dyan. Mga may girlfriend, may boyfriend, mas mahalin nyo ang magulang nyo bago sa girlfriend at boyfriend. Kasi minsan, mahal na mahal ang kanyang girlfriend, boyfriend, ayaw niyang magutom, nililibre lagi ng ice cream, pinagsusok drinks, pinagmimilin na, pero nanay niya, hallelujah, di man lamang malibre ng ice cream, na matagal na nagsakripisyo. So again, there's a portion for everyone. Amen? At isa man ang mawala dyan, it makes your heart broken. Okay, basa tayo. Sige, next. Sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa at iyong pagpapagal at pagtitiis. Alam niyo po ba na yung ating sakripisyo dito, alam ni Lord? At hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga mapapagpanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang-bulaan. Verse 4. Sige, next, hallelujah. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo. Anong laban ng Lord? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Sino ang unang pag-ibig natin? Si Jesus. Okay, 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan mag-iban na magsisi ka. Tingin kayo ha? Okay lang naman tumugtog. May barrier attention. Tingin kayo sa amin. Okay lang mag-gitara. Okay lang mag-bass. Okay lang mag-drum. Okay lang umawit.
Pero ang tanong, pag umaawit ka ba, pag tumutugtog ka ba, ang puso mo ba ay malapit pa rin ba kay Lord? Pwede naman tumugtog na malayo ang puso mo kay Lord. Actually, tingin kayo mga kabataan, my heart is crying. Mayroon ako nababalitaan na tumutugtog, umiinom pa. Mayroon nababalitaan na nagsiserve kay God, pero hindi siya totoo. Sabi ko nga sa inyo, pag tumatayo kayo, hindi kayo sa tato, matayo kay Lord. Hindi ko naman kayo kailangan diktahan, hindi ko naman kayo kailangan bantayan. Pero alam ng Lord yung ginagawa natin. Kasi ang pagtugtog nagagawa ng demonyo yan eh. Nagagawa ng mga ordinaryong tao. Ang mahalaga, yung puso. Kaya ako, nasasaktan ako kasi mga kabataan, gaano mo kamahal talaga si Lord? Baka naman gusto mo lang mag-play lang, pero yung puso mo malayo kay Lord. Yan ang sinasabi ng Bible eh. Nandun ang sakripisyo mo, nandun yung gawa mo eh. Nandun ang pagtitiis mo eh. Nandun ang commitment mo. Pero sabi ng Lord, ang laban ko lang sa'yo, wala yung unang mong pag-ibig. O bakit? Anong dahilan? Sige, basa tayo next. Matatapos na po ako mga kapatid. Sabi niya sa Matthew 24:12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, kasalanan sa mundo, ang pag-ibig ng marami ay lalaki. Ang dahilan kung bakit ang pag-ibig nawawala, kasi minsan nakapalibot sa iyo mga tao, mga makasalanan. Sooner or later, give up ka. Gigibin ka. Itatatwa mo yung pag-ibig kay Lord. Hindi mo nang kailangan bautismo para magbago eh. Hindi mo naman kailangan tayo na, Pastor, bautismo mo muna para magbago. Yung ginawa lang ng Lord sa'yo, sapat na para tayo magbago. In English, basa tayo, and the love of the great body of people, marami ito, will grow cold because of the multiplied lawlessness and iniquity. Kaya mga kapatid, alam niyo po, para makaiwas tayo, tira tayo sa lugar na malayo sa kasalanan. Mahirapan po kayo, praise God. Yung mga kabataan sa Abakan, mahirapan talaga sila mag-grow kasi pag uwi nila, naririnig nila yung mga murahan, naandun yung kasalanan, naandun yung inuman, naandun ang lahat. So how they can grow? They are in the midst of sin and iniquity. Kaya sooner or later, they give up. They deny the love that they have in the Lord. Okay, last verse. Mayroon pa po ba? Sabi ng John 21:15. Tingin kayo ha, mga kapatid. Si Simon Pedro ito. Si Simon Pedro, one of the 12 disciples. And Simon Peter is one of the closest apostles of Jesus Christ. Isasama ko na lang po yan. 3 beses siya tinanong ng Lord. Una niyang tanong kay Pedro. Pedro, iniibig mo ba ako higit sa lahat ng bagay? Sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo, mahal kita. Alam niyo po yung love na ginamit niya doon? Peleo. Sabi niya, alam mo Lord, na peleo kita. Pangalawa ka lang. Kaya maya-maya, nagtanong uli si Jesus. Personal encounter. Sabi niya, Pedro, talagang peleo mo lang ba ako? Mahal mo ba ako? Sumagot uli si Pedro, Lord, batid mo ang lahat ng bagay, alam mo na mahal kita. Ang ginamit uli na love, peleo. 3 beses tinanong, bumaba na si Jesus. Sabi ni Jesus, mahina na ang boses ni Jesus. Pedro, talaga bang pangalawa lang ako sa iyo? Talaga bang peleo mo lang ako? Basahin niyo po ang pangatlo, umiyak na si Pedro. Umiyak si Pedro at sabi niya, Lord, bahala mo yung lahat. Bahala mo, piliin ka. Bahala mo, agapin ka. Doon pa lang, nang bumabas mo. Same question this morning. Same question. Walang tanong yung pag-ibig ng Lord sa atin. He already laid down His life sa atin.
Namatay na siya sa krus, nagaling na siya ng buhay. Ang tanong ngayon sa atin, yung pag-ibig mo sa Kanya. Yung pag-ibig mo sa Kanya. Tatanungin ka ngayon ni Lord. Personal. Pag tinanong ka ba ng personal, halimbawa sasabihin si Mikaelo, kaharap niya si Jesus, sasabihin, Mikaelo, mahal mo ba ako? Baka sasabihin lang natin, Lord, alam mo, piliyo kita. What God is looking is your first love, the agape love. Yung unang minahal, yung prioridad mo siya. Yung inuuna mo siya. Kaya ako, dalangin ko, mga kapatid, sabi ko, Lord, wala na akong magawa sa mga kabataan. It's your turn. Hindi na ako nagkulang mangaral. Lahat kanilang narinig. Lahat ng palaala kanilang narinig. Sabi ko, it's your turn, Lord, to change them. Hindi naman magbabago kung didisiplinahin mo sila eh. Sister Joy, idiin ko sila ng 6 months, huwag kayong tutugtog, huwag kayong tatayo, hindi magbabago sila, hindi makakapagbago yun. Ang dami ng church, ang mga didisiplina. Tulad ngayon, banggitin ko na lang po sa Rhema Word of God Church. May mga musicians doon, kilala din yung iba, hindi na sila pinatayo because of sin. Ako tinanong ako, ikaw Pastor Lito, kumusta mga musicians mo? Malungkot ako. Pero sabi ko, wala akong didisiplinahin. Wala akong ibababa. Wala akong hindi patatayuin. Wala akong hindi patutugtugin. Lahat sila. Pwede. Pero isa lang ang pinag-iusap ko kay Lord. Lord, bahala ka na sa kanila. Kasi kung mahal talaga natin si Lord, hindi natin siya sasaktan. Hindi tayo gagawa ng kakasama ng kanyang loob. Ang Lord, nasasaktan siya. Kaya sabi ng Bible, grieve not the Holy Spirit. Huwag natin saktan ng Diyos. Yamang pag-ibig, mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Sana mga musicians, yung tipong tutugtog kayo, sinasabi mo kay Lord, Lord, ito na yung way para pasalamatan kita. Ito na yung way, Lord, para ipanaman ko yung pagmamahal sa iyo. Because of what you have done. Mga kapatid, yun na yung pwede natin maisukli sa ginawa ng Lord, yung pagmamahal. At sana, pasok tayo ng Lord na maayos yung ating puso. Makita tayo ng Lord na okay tayo na tumutugtog sa Kanya. Hallelujah. Sige, pwede po ba tayo tumayo, church, in the presence of the Lord?